have a daughter. Subukan mo saktan ang anak ko. Anak mo na ang susunod mong iliibig. Nang puntahan ang Pangulo ng isa sa mga staff niya, ay tinanong niya kung kaya na niyang humarap sa media. Pero binili ni Eleazar na siya ang magsasabi kung kailan siya haharap, na pinaalala pa ng staff niya na kailangan na nilang mag-set ng meeting sa mga bagong cabinet members, kaya napaisip naman si Eleazar dahil may plano sila ni Rafael. Tinanong naman ni Jaime si Rafael kung bakit siya pumunta sa lugar kung saan siya nakidnap na wala siya pang dalang security, na nagpalusod si Rafael na gusto niyang makita kung ano ang estado ng pamumuhay nila doon, pero hindi kumbinsido ang matanda, kaya sinaad ni Rafael na yun ang area na susunod na bibigyan nila ng benefits mula sa office niya, at gusto din niyang mapag-isa dahil stress na din siya, kaya sinabihan siya ni Jaime na very reckless move yun sa kanya bilang isang vice-presidente, na agad namang inamin ni Rafael na siya ang nagkamali sa ginawa niya para tumigil na si Jaime, pero hindi pa rin ito kumbinsido. Nainis naman si Justin dahil ang dali lang naman na ipaako sana ni Rafael kay Moises ang pagkidnap niya sa kanya, na pinaliwanag naman ni Mercedes na alam ng daddy niya ang ginagawa niya para hindi na lalong maghinala ang binata na iba ang ginagawa ni Rafael, na pinasigurado niyang pinoprotektahan sila ni Rafael at hindi niya hayaang mapahamak siya, nang saktong mag-text si Diego na binalaan niya si Mercedes na baka gusto niya ding magpa-press con din siya. Halos hindi naman malapitan nila Mang Estong at Chris ang labi ni Christine, kung saan pinaliwanag ni Agent Anthony na na-estimate nila ni 18 to 20 years nang nakalibing ang Kalansay, kaya pasok siya sa panahon na nireport ni Mang Estong na nawawala ang anak niya. Sinabihan pa niya si Mang Estong ng isa pang paraan para ma-confirm na ang anak niya ang namatay, ay kailangan nilang mag-undergo sa DNA test. Hiniling naman ni Mang Estong na iwan muna sila ni Anthony doon. Agad sinabi ng matanda kay Chris na hindi yun ang ate niya, na humagulgol na ito at nanindigan siyang buhay pa si Christine. Sa pagkikita naman nila Diego at Mercedes ay agad niyang tinanong kung nasaan ang 10 million niya, na tumawa si Mercedes at sinad niyang meron siyang ibang dala na mas mahalaga kesa pera, na sinabihan siya ni Diego na umaeksena pa siya, sabay binantaan niyang may iba pang nakakaalam sa lihim niya, pero palabang sinabi ni Mercedes at hinamon niya si Diego na meron pa ba talagang ibang nakakaalam, kaya tinanong niya kung sino, na agad namang sinaad ni Diego na walang dahilan para sabihin niya sa kanya dahil baka tudasin siya ni Mercedes doon. Tinanong pa ni Mercedes kung sino ang mahalaga kay Diego, lalo't hiwalay na sila ni Aling Nadia, pero may anak pa siya. Sabay pinakita niya yung video na kinuha ni Benedict kay Melanie habang namamalengke ito. Sinubukang agawin ni Diego yung cellphone, pero nilayo naman ni Mercedes. Sabay binantaan niyang baka gusto niyang ganun ang laro nila, dahil kung magaling mang-blackmail si Diego ay magaling din siyang mang-blackmail, pero binalaan niya itong subukan niyang saktan ang anak niya dahil matatapos ang usapan nila, dahil ilalabas niya lahat ng baho niya, na palaban namang hinamon ni Mercedes na magkakaalaman sila. Sabay pinaalala niyang sobra-sobra na yung binigay niya sa kanya, na tumutupad siya sa usapan na dapat ay tumupad din si Diego, dahil kung hindi siya tutupad ay ang anak na niya ang susunod niyang ililibing. Hindi na nakaimik pa si Diego dahil hindi niya inaasahan na ganun ang gagawin ni Mercedes sa kanya sa pagkakataon na yan, at talagang sinubaybayan niya si Melanie, na yun naman ang iniisip niya, ang kapakanan ng nag-iisa niyang anak. Painit ang painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.